Hi, hello. Isang magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat na patuloy na umaantabay. Nag-aabang ba talaga? Sa aking programa na hindi ninyo programa, ang tandaan mo, ito. Tandaan natin, ito. Brad, ano na naman ba ang aming aabangan at tatandaan sa iyong programa na hindi namin programa? Ay, ito po ang ating tatandaan. Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Mapapansin niyo sa ating pagbasa na mas kinagiliwan o mas nagustuhan at mas gusto ng batang Jesus na maglagi at ubusin ang kanyang oras kaysa makipaglaro sa mga bata sa loob ng templo. Kaya nga mapapansin natin sa ating pagbasa ngayon na pagkatapos ng kanilang taon-taong pagsamba ay nagpaiwan siya. Biruin mo nga naman, nagpaiwan ang batang Jesus sa loob ng templo at nang siya'y masumpungan ay mga dalubhasa at mga matatalino't marurunong sa mga kautusan at kasulatan ang kanyang mga kaulayaw o kausap. Hindi kalaro ha, mga kausap, at nakikipagpalitan siya ng kanyang kaalaman at karunungan. Ano ang ating tatandaan? Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Hanguin na po natin ang ating pagbasa at ito ay kukunin natin sa Lucas chapter 2 verse 41 hanggang 52. Ito po ay pagbasa sa susunod na linggo. Ang petsa ay December 26. Yan. Kailan ang pagbasa nito? December 26 at babasahin ito sa lahat ng ating simbahan. At ganito nga ang nakasaad. Luke chapter 2, 41, 52, taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Verse 46, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay kahanga-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangharin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat na namamalagi sa bahay ng aking ama?" Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano ang ating pagninilayan at tatandaan sa video ito na inyo pong pinapanood na minsan pinipilit ko kayong manood. Panoorin ninyo. Ayan. Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Meron ka pa kayang makikita na mga taong kakahiligan ang pagpunta sa templo, sa mga simbahan, sa mga fellowship, sa mga prayer meeting, sa gawain na kung saan doon tinatalakay ang mga aral at salita ng Diyos. Meron pa kaya na mga batang may mas mahabang panahon
para sa Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, o mahaba ang kanilang panahon sa mga bagay-bagay. Alam na yan, alam na yan. Mga magulang na nakakapakinig ngayon, relate na relate yan. Saan inuubos ng inyong mga anak ang kanilang mga oras at panahon? Sagot. Ayan. So ito ang ating tatandaan, ang batang si Jesus sa loob ng templo. Ano ang ating refleksyon na ating pong titingnan at pagninilayan? Simulan po natin sa unang verse ng Luke chapter 2, 41-52 sa verse 41. Ang sabi dito, taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Ang tanong po ay, bakit sila nagpupunta taon-taon sa Jerusalem? Maliwanag yung pong binasa natin upang gunitain. Alin ang gugunitain? Yung tuwing pista ng Pasko. Ano ang kanilang purpose doon? Ito po ay kahalintulad ng panahon o araw ng kalayaan ng isang bansa. Independence Day, ipinagdiriwang. Bakit ito ay araw ng kalayaan para sa kanila? Alam naman natin na ang bayang Israel ay naging alipin sa bansang Ehipto sa pamumuna ng paraon. Noong mga panahon na yon, dumating ang panahon na sila ay masyadong ginigipit, pinapahirapan, talagang pinagtatrabaho ng husto-husto, labis-labis, kaya sobra ang kanilang pagod at paghihirap. Noong mga panahon na yon, dumaraing sila kay Yahweh. At yung kanilang mga pagdaing, yung kanilang mga pagsamo, yung kanilang mga pagdalangin, narinig yun ng Diyos. Kaya tayo man, maaaring marami tayong mga pagsamo, pagsubok, problema, kahirapan. Ang isa lang nating dadaingan ay ang Diyos na makapangyarihan. Bakit? Kasi pag dumaing ka sa tao, hindi ka na tinulungan, chinismis ka pa. Diba? Kaya madadagdagan ng yung siliranin kapag na-chismis ka at ikinuwento pa ang iyong mga nararanasan sa buhay. Kaya kanino natin dapat idaing? Sa Diyos lamang. So ang una na dapat nating tandaan ito, maging mapagpasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Bakit? Ito naman yung ating unang reflection kasi sabi sa ating pagbasa, taon-taon tuwing pista ng Pasko, once a year na sila ay nagpupunta sa templo upang makiselebrate, makipagsaya, gunitain, alalahanin yung mga panahon na sila ay pinalaya ng Diyos sa kamay ng Ehipto. Ito yung tinatawag na pista ng Pasko o yung Passover na ng mga panahon na yon, bago sila pakawalan ng paraon, nagmatigas ang kanyang puso. Talagang tinigisan niya ang kanyang kalooban. Ayaw niyang pakinggan si Moises. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa bansang Ehipto? Pinadalhan ng 10 salot para lumambot ang puso at kalooban ng paraon para magbago ang kanyang isipan na huwag pigilan ang bayan ng Diyos kundi bigyan ng laya at pakawalan silang lahat. Pero hindi siya natinag kahit na maraming salot, pero ang panghuling salot ay yung pagpatay sa mga panganay at kasama ang kanyang anak na namatay noong mga panahon na yon. At ito yung panahon na dumating ang anghel na mamumuksa na ang lahat ng hamba ng bahay na may dugo ng kordero, pinto at bintana ay nilagpasan ng anghel ng kamatayan. Ito yung ipinagdiriwang ng bansang Israel. Panahon at taon na sila ay pinalaya ng Diyos sa kamay ng paraon, iniligtas sila ng Diyos. Ito yung kanilang isineselebrate. Ito yung kanilang ginugunita. Ito yung kanilang ipinagpapasalamat. Hindi ba? Dapat lang din na magpasalamat tayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos na mabuti sa ating buhay. Imposible na ang isang tao ay hindi nakaranas ng himala at kababalaghan o pagliligtas ng Diyos kahit isang beses lamang sa kanyang buhay. Hindi maaaring walang ginawa ang Diyos sa atin. Kaya, kung merong ginawa ang Diyos sa atin, dapat lang na maging mapagpasalamat tayo sa pagliligtas ng Diyos. Ano yung una? Maging mapagpasalamat tayo. Saan? Sa pagliligtas ng Diyos. Pag-aalaala sa pagliligtas ni Yahweh sa bayang Israel, pag-aalala sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Paggunita taon-taon upang kilalanin at makipagsaya
ang bawat mamamayang Israelita sa templo na sama-samang sumasamba sa Diyos. Ito yung panahon ng kanilang kalayaan. Kaya sabi ng verse 41, taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At sabi ng ating pagbasa, kung itutuloy natin, pagkatapos ng kanilang panambahan, nang sila'y magsiuwian, actually sa ibang salin ng Biblia, umasa si Maria na kasama ni Jose si Jesus. Ganon din si Jose. Umaasa siya na si Jesus ay kasama ni Maria. Sapagkat meron din ako nabasa noong mga panahon na yun, kaya hindi nila namalaya na nawala si Jesus, hindi nila kasama sapagkat bukod ang grupo ng mga lalaki, bukod ang grupo ng mga babae sa paglalakbay. Kaya hindi sila magkakasama ng mga panahon na yun. Kaya nawaglit sa kanilang isip, sa kanilang paningin, at yung pag-aakala sa isa't isa na kasama ni Jesus, yung ina, ang akala naman ni Jose, ganon. Ang akala naman ni Maria, kasama ng ama, si Jesus. Kaya nag-asahan sila. Kaya kung mapapansin natin, sabi sa ating pagbasa, sinadya ng Panginoon na magpaiwan. Nagpaiwan talaga siya doon sa templo. Tingnan ninyo, si Jesus may konting kulit. Ayan. At sabi ng paghahanap sa kanya ng kanyang mga magulang, nang siya'y masumpungan, ano ang sabi ni Maria? Bakit ganyan naman ang ginawa mo sa amin? Pinag-isip mo kaming mag-ama, pinag-isip mo kami ng iyong ama. Bakit naman ganyan ang ginawa mo? May sagot ang Panginoon sa kanila. Ano ang sagot? Sabi ng verse 49, sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Tingnan ninyo, umiiral yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus na ang gusto niya ay palaging nasa bahay ng kanyang ama. Umiiral yung kanyang kalikasan na galing sa Diyos, na siya anak ng Diyos. Umiiral na siya palagi nakikipag-communion, nakikipag-communicate, laging sumasama at humahabol sa kanyang ama. Tingnan ninyo ang likas ng mga kabataan ngayon. Di ba pag aalis ang nanay at tatay, ano ang ginagawa ng bata? Di ba humahabol? Gustong sumama? Kasi yan ang likas ng bata eh. Gusto niya, kapiling niya palagi ang kanyang mga magulang. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Ang batang Jesus, sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Yan din ang dapat na maging likas. Katangian natin, yung nature natin, na dapat natin palaging gusto, ibig na kasama ang Panginoon. Ang Ama, ano ang sabi ng Hebreo 10:25? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gayang ng nakasanayan ng iba o nakasanayan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Dapat pala talaga masanay na tayo. Kaya yung mga sanay na sa gawain ng Panginoon, sanay na magsimba, lalo ngayon simbang gabi, hindi talaga makatulog hanggat hindi nakakapagsimbang gabi. Kulang ang kanilang panahon, araw, kapag hindi nakaganap, nakagampan, o nakapaglingkod, o nakapunta sa mga simbahan, sa chapel, o sa mga gawain. Bakit? Kasi nakasanayan na, bahagi na ng kanyang buhay. So yan yung una na ating refleksyon, maging mapagpasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Kaya taon-taon, sila'y nagpupunta sa templo para ipagdiwang, i-celebrate yung pagliligtas ni Yahweh na ginawa sa kanilang bayan, sa kanilang mga ninuno, sa buong angkan ng Israel. Pangalawa, na reflection natin ay ganito. Ikalawa, maging masunurin sa iyong mga magulang. Saan naman natin kinuha yan? Ayon sa verse 51, bagamat sumagot si Jesus na dapat siya'y namamalagi o mamamalagi sa bahay ng kanyang ama dahil ang kanyang edad noon ay 12 pa lang, siya'y isang bata pa lang. Sabi ng verse 51, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Bagamat ramdam ni Jesus, ang batang Jesus, na siya'y Diyos, anak siya ng Diyos, binhi siyang mula sa Diyos. Ang kalikasan niya ay dapat nasa templo, nasa gawain ng Diyos, nasa mga salita ng Diyos, yung kanyang misyon na mangaral, na yung kanyang misyon na magbahagi ng mabuting balita.
Sa edad niyang musmus at kabataan, ramdam niya na yung apoy na dapat siyang magbahagi, maipalaganap ang mga aral salita ng Diyos sa kanyang misyon na tinanggap mula sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang edad ay nasasakop pa ng kapamahalaan at kapangyarihan ng kanyang mga magulang, kaya't nang siya'y masumpungan sa loob ng templo na nakikipagtalastasan, nakikipagsagutan sa mga marurunong at dalubasan ng kautusan, sabi ng verse 51, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ano po ang banggit ng ating pagbasa? Siya'y naging masunurin. Siya ay nasa katawang tao pa lamang ng mga panahon na yon, na bagamat siya ay Diyos, ngunit hindi nangibabaw at pinangibabaw niya yung kanyang pagiging Diyos, kundi yung pagiging isang bata na dapat nagpapasakop sa kanyang magulang dito sa lupa. At isang magandang palatanda ang dapat tularan ng mga anak sa panahon natin ngayon, na maging magalang, maging masunurin. Maaaring siya'y tumutulong pa sa mga gawain. Maaaring siya'y naglilingkod sa kanyang mga magulang, tumutulong sa kanyang ama-amahan ng mga panahon na yon, sa mga gawain pang-anluwagi sapagkat karpintero si Jose. Ano ang sabi? Siya ay naging masunurin sa kanila. Bakit naman dapat na maging masunurin? Kasi mayroon pong bahagi ang salita at aral ng Diyos na sinasabing may pangako sa pagiging masunurin. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 6, 1-3? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sino po ang nakaka-experience na magiging maganda ang kanyang buhay at magiging mahaba ang kanyang buhay dito sa lupa? Yung mga taong sumusunod, gumagalang sa kanyang mga magulang. Kaya mapapansin natin, may mga Kristiyano at mananampalataya na hindi ito nararanasan sapagkat hindi nasusunod yung prinsipyo na utos ng salita ng Diyos. Kung mapapansin natin, may mga taong wala namang pagkilala sa Panginoong Hesus, pero gumaganda at umaasenso, umuunlad ang kanilang buhay. Nagtatagal pa ang kanilang buhay dito sa lupa. Bakit? Kasi nasusunod nila yung prinsipyo ng salita ng Diyos kahit hindi sila Kristiyano. Natutupad nila yung prinsipyo na may pangako ang Diyos sa sino mang anak na siya'y susunod, gagalang at rerespeto sa kanyang mga magulang. At ito'y ginawa at binigyan ng isang halimbawa ng batang Hesus sa kanyang mga magulang. Bagamat nasa kanya yung katwiran, nasa kanya yung pwedeng idahilan, kilala ni Maria kung sino si Jesus, sa kanyang sinapupunan pa lang, bago niya palang ipagbuntis, alam niyang ito yung kanyang gagampanan. Siya'y hindi ordinaryong bata, siya'y galing sa Diyos, pero mapapansin natin na siya'y nagpasakop sa kanyang ina at umuwi kasama sila at naging masunurin sa kanila. Kaya nandun yung pagmamahal, andun yung pagsunod kay Maria at kay Jose. Kaya ito yung ating ikalawa na dapat na maging refleksyon, maging masunurin sa iyong mga magulang. Bakit? Alam naman natin na kapag ang magulang na Kristiyano ang siyang nagpapatupad at nagbibigay ng utos, alituntunin sa kanyang mga anak, hindi mapapahamak ang sinumang bata. Bagkos inilalagay lamang niya ito sa tama upang hindi mapariwara, hindi masira ang kanyang buhay. Bagkos maranasan din ng batang ito, ng kabataang ito, yung buhay na naranasan ng kanyang mga magulang. Kaya maging masunurin sa iyong mga magulang. Mayroon pa nga ako nabasa isang hindi natin alam kung kasabihan, nabasa ko lang din sa Facebook. Anong sabi doon? Magdamot ka na sa ibang tao, wag lang sa iyong magulang. O biruin mo yan? Maging suwail ka na sa ibang tao, maging matapang ka na sa ibang tao, huwag lang sa iyong mga magulang. Bakit? Kasi mayroong kaakibat na sumpa ayon sa Exodus at Leviticus na ang isang anak na lalapastangan, yuyurakan ng kanyang ama at ina, ay mabuti pang siya ipakain sa buwetre at iwan ang kanyang katawan sa ilang. May mga ganong mga senaryo sa Biblia. Kaya napakahalaga na katulad ng batang Jesus na naging magandang halimbawa, ehemplo para sa ating mga kabataan ngayon, ang alin? Ang maging masunurin sa ating mga magulang. Kaya ikalawa,
maging masunurin sa iyong mga magulang. Ano ang una nating refleksyon? Maging mapagpasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Ikalawa ay maging masunurin sa iyong mga magulang. Bakit? Sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Tingnan ninyo, ito pala yung unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So yun yung ikalawa. Ikatlo ay maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at sa tao. Sabi ng verse 46, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Ano po ang sabi? Sabi sa verse 47, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Duro niyo yung mga tao, amazed na amazed, so hangang-hanga. Ilang taon ang batang Jesus? 12, pero puspos. Puno ng kalaman at karunungan ang hindi nila alam. Ang karunungan ng batang Jesus ay galing sa Ama sa langit, di ba? Sabi ng verse 52, pagkatapos na siya ay sumamang pauwi sa kanyang mga magulang dito sa lupa, sabi ng verse 52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, yan yung kanyang physical, lumawak ang kanyang karunungan, no? Tingnan nyo, lumawak habang siya nandoon sa piling ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ministry na gusto niyang magpasimula sa templo ay nagpasimula sa kanilang tahanan. No? Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ano po ang sabi ng ating pagbasa? Siya po ay lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung kanyang pag-unlad at pag-asenso, hindi lang sa pang-physical na katawan habang siya'y lumalaki, lumalago din ang kanyang kaalaman, ang kanyang karunungan, yung kanyang wisdom and knowledge na mula sa Diyos. Yung mga tao na nakakadaupang palad niya, yung mga taong nakakasalamuhan niya, kasi hindi babanggitin sa ating pagbasa na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos kung wala siyang ginagawang mabuti sa harapan ng mga tao. Kung wala siyang ginagawang mabuti sa kanyang kapwa doon sa kanyang kapaligiran, doon sa kanyang lugar na tinirhan. Sino ang unang nalugod sa kanya? Ang Diyos. Pangalawa, ang tao. Totoo naman, kapag ang tao ay naging kalugod-lugod sa Diyos, hindi na mahirap para ang tao ay makumbinsi din at maging kalugod-lugod din tayo sa kanila. Si Jesus, ganun eh. Hindi lang Diyos Ama ang nalugod sa kanya, kundi ang mga tao sa kanyang palibot, sa kanyang paligid, sa mga taong nakakadaupang palad niya. Kaya ano yung ikatlo na dapat nating gawin? Maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at sa tao. Ano ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay ng pamamaraan para tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung una na dapat nating gawin para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos? Ano sabi? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili, buhay na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ito yung ating buhay na ipapasakop natin sa kalooban ng Diyos, at kung ito'y nasasakop ng kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin, ang ginagawa natin yung gusto ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, hindi yung ating gusto, kasi kapag ang nasusunod pa rin ay yung ating gusto at hindi ang Diyos, hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang anak man na kapag hindi sumusunod sa kanyang mga magulang, palaging pagsuway at paglabag, pagdadabog, pagalit ang kanyang dulot, ito ba'y pagpapasakop niya sa kanyang mga magulang? Ganon din sa Diyos. Kapag ang tao, ang sarili ang kanyang sinusunod, hindi siya nagpapasakop sa Diyos, lumalaban siya sa Diyos. Kaya ang buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay isang paraan
para ako ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan ninyo ang batang Jesus. Nang siya'y sumunod sa kanyang mga magulang at umuwi, na bagamat gusto niya nang magsimulang mag-preach, gusto niya na magsimulang maging apostol, maging pastor, maging evangelist, maging preacher. Gusto niya na agad yun sa edad niyang yun Pero hindi sinunod yung kanyang gusto, kundi yung kalooban pa rin ng kanyang mga magulang. Kaya siya sumamang pauwi, nagpasakop siya sa kanyang mga magulang. Ganon din ang mga kabataan ngayon. Dapat nagpapasakop pa sa mga magulang. So, ikalawa, yung handog na kalugod-lugod sa Diyos. Anong ibig sabihin na handog na kalugod-lugod sa Diyos? Yung handog na kalugod-lugod sa Diyos ay tamang pinanggagalingan ng mga paghahandog na gagawin natin. Hindi katulad ng isang hari na inutusan ni Yahweh na lupigin ang kaharian at walang ititirang buhay. Walang kukuning anuman. Ano ang ginawa ng hari? O di ba? Kinuha niya yung ulo ng hari, kumuha ng mga ginto at mamahaling tela, at inihandog sa Diyos. Akala niya matutuwa ang Diyos, nagalit ang Diyos. Bakit? Hindi niya sinunod yung utos Bakit? Obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit sa handog. Dapat yung handog natin hindi nagkakalayo yung pagsunod. Pagsunod at tamang handog, yun ang kalugod-lugod sa Diyos. At ikatlo na dapat nating maging paraan na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos ay yung ating pananampalataya. Napakaraming mga pamamaraan para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Pero tatlo lang yung ating pong binigyan. Buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, handog na kalugod-lugod sa Diyos. Sinasabi natin na yung obedience at saka yung sacrifice, hindi yun dapat magkakontra. Dapat yan ay magkasama. Bagamat sinasabing obedience is better than sacrifice. Sumunod ka na, naghandog ka pa ng tama, kalugod-lugod yan sa Diyos. Ikatlo, yung pananalig na hindi nabubuwal, hindi natitinag, hindi nanghihina, hindi nanlulupaypay. Normal lang na minsan parang nararamdaman natin parang nanghihina tayo, parang nanghihinawa tayo, gusto nating tumigil, gusto nating huminto. Normal yun Ang mahalaga, huwag tuluyang babagsak, huwag nabubuwal, huwag tutumba. Andiyan pa din. Kumbaga sa silinyador ng sasakyan, humihina lang ng konti, pero maya-maya todo na naman, bibilis na naman ng takbo. Ganyan yung ating pananampalataya, pumapalo yung speedometer, di ba? So, pananalig na hindi nabubuwal. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Nandyan palagi ang Diyos na tutugon, tutulong sa ating mga nararanasan sa buhay. So, ano yung ating tatlong refleksyon sa ating pong pagbasa? Una, maging mapagpasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Ikalawa, maging masunurin sa iyong mga magulang. Kung ikaw man ay may magulang pa, maging masunurin. Kasi darating ang panahon, magiging magulang ka din. Kaya ang mga anak mo magiging masunurin din kasi masunurin ka Ikatlo, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at sa tao. Hindi pwedeng sabihin natin na kalugod-lugod tayo sa Diyos, hindi naman natutuwa ang tao sa atin, maraming nagagalit sa atin ng gagalaiti. So yan yung tatlo, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. At kung kayo po yung napagpala ng video, huwag niyo naman kalimutan na mag-like. Mag-like naman kayo. Isang like lang. Ayan. At huwag lang mag-like, mag-iwan din ng comment sa comment section. At kalimbangin na din yung bell at piliin nyo yung all para kahit anumang oras sa panahon na mayroon akong upload na video, mano-notify kayo na mayroon akong bagong upload na video. At kung inaakala ninyo na makakatulong yung refleksyon ito ng gospel na ito sa mga kakilala ninyo, share nyo din sa kanila. Malay ninyo, magamit yung refleksyon ito para sa kanilang paglilingkod at pag-mission. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.